Hi, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa aking channel. Sa mga subscribers and followers natin, lalo na subscriber natin sa YouTube channel natin, tsaka sa mga followers natin sa FB page na ATTY Elvin. Ito yung FB page natin. So kung hindi kayo naka-follow, follow nyo na lang. Kasi ang pag-reply ko, pagsagot sa mga tanong ninyo, minsan depende kung anong mas madaling buksan network-wise, no? FB man or YouTube. And doon sa mga first time tayo mapanood, mga naligaw lang dito sa channel natin, magandang araw sa inyo and welcome. Ang pag-uusapan natin ngayon, yung tungkol sa comment ng isang subscriber natin na kung pwede bang matalo sila sa isang labor case ng hindi naman nakapagpasa ng position paper yung kanilang kalaban, isang beses lang pumunta yung representative, pinagkukuha lang yung mga pangalan nila, tapos pumabor pa ang desisyon ng labor sa kumpanya. Posible ba yon? I-discuss natin yan, pero shout out muna natin itong ating mga masugid na taga-subaybay dito. Okay. Itong comment ng ating subscriber, nag-file daw sila ng labor case, money claims, no? Uh, una, delayed yung sahod nila. Pangalawa, walang 13th month pay, walang benefits. So, nag-hearing na sila for 5 months. No? Sa hearing na yon, once na daw umattend yung kumpanya, so ibig sabihin, represented yung kumpanya, may pumunta, at ang ginawa lamang ay pinagkukuha lang yung mga pangalan nila. Hindi nag-file ng position paper yung kumpanya. At yung sabi nito, pumabor pa raw sa kumpanya yung decision ng labor. Ang tanong, pwede ba mangyari yung ganon? Sagot natin dyan, pwede. Well, yung mga comments na ganito, ito yung rason kung bakit madalas natin sinasabi, no, yung importansya ng konsepto ng presumption at saka burden. Pag sinabi mo kasing presumption, ito yung parang default, di ba? Default setting, parang ganyan, naka-default. Na kapag ka hindi mo na patunayan, ganyan ang magiging decision. Yan ang presumption, no? Kung i-drill down natin sa layman's term. Parang yan ang standard default na kapag wala kang may pinakitang ebidensya, ganyan na magiging itsura niya. Parang clay. Kung imagine niyo yung clay, no? Yung clay, lupa lang yan, putik, no? Pag hindi mo hinulma yan, hindi naman magkokorte yan.
ayon sa gusto mo, no? So, ang presumption, parang clay yan in its original form. Pag hindi mo minasahe yan, inulma ng ganon, para magmukhang mukha ng tao, hindi yan magiging ganon kasi yan ang default setting niya, yung isang clay, lupa, no? Ganon lang siya. So, presumption. Ngayon, ang burden naman, ito naman yung mga panlaban sa ganong presumption. Ikaw ang mag-i-exert ng effort, no? Para ibahin ang presumption. So, kung babalikan natin yung analogy natin dun sa clay, ang presumption, yung clay in its original form, putik. Ngayon, ikaw gusto mo magmukhang mukha ng tao yung clay. So, ang gawin mo, huhulmahin mo ngayon yan, di ba? Hinuhulma mo. Pipigain mo para magkaroon ng ilong, i-depress mo para magkaroon ng mata, ng bibig, ganyan. Yung ipipress mo para magmukhang ulo. Yung ganon. So, huhulmahin mo base sa effort mo. Ang burden mo is to exert effort para mahulma mo yan ayon sa gusto mo. Ganon ang burden. Sa kaso, ganyan din. Merong presumption na kapag hindi ka nakapagpakita ng mga ebidensya, hindi ka nag-exert ng effort para ipakita yung ebidensya na kailangan, ang lalabas, yung presumption. Kung ang labanan ninyo ay ang tungkol sa issue ng mga labor claims na ang presumption pabor sa kumpanya, sa respondents, by default, panalo na sila. Kasi yun na yun kung halimbawa, ang pinag-uusapan ninyo, hindi ka bayad ng overtime. Ang presumption dyan, hindi ka nag-overtime. Pag hindi mo napatunayan na nag-overtime ka, talo ka na kasi ang default setting niya, wala namang overtime. Panalo na si kumpanya kahit hindi magpresenta ng ebidensya. Yan ang issue sa presumption. So ngayon, ano-ano ba yung mga claim sa labor na may presumption at may burden? Sa ating labor code, meron tinatawag kasi dyan na mga benepisyo, mga labor laws natin, na incurred in the normal course or ordinary course of business. Merong not incurred in the normal or ordinary course of business. Kapag ang benepisyo na pinag-uusapan, ito yung mga incurred in the normal or ordinary course of business, hindi mo kailangang magpresenta ng ebidensya kung ikaw ay complainant. Ang sasabihin mo lang na hindi ka bayad ng ganong benepisyo. Kapag ang mga benepisyong pinag-uusapan naman ay not incurred in the normal or ordinary course of business, then nasa iyo ang burden para patunayan na entitled ka nga doon. So, kapag sa kaso, ano ba yung mga benepisyo na incurred in the ordinary course of business? Halimbawa, yung benepisyo gaya ng regular holiday pay, service incentive leave kapag naka-isang taon ka na, 13th month pay kapag naka-isang buwan ka na. No? Yung mga yun, kapag yun ang issue ninyo sa labor claim, sapat na kung ikaw yung complainant, nasabihin mo na hindi ka bayad sa mga ganon. No? Basta lang, masatisfy mo lang yung period na requirement. Kaya na sa 13th month pay, naka 1 month in service ka,
Guys, sa service incentive, dapat naka 1 year ka. Yung ganyan. Other than that, not in the ordinary course of business na yan. Not incurred in the ordinary course of business. So, ito na yung mga bayad kada, yung premium pay, yung pang 200% ng regular holiday, yung special day na trabaho ng rest day, overtime. So, yung mga tipong kaya siya not incurred in normal course of business kasi hindi siya ordinary, di ba? Hindi siya ordinary, 8 hours lang yung trabaho, nag more than 8 hours ka, OT. So, hindi siya ordinary. So, kaya mga ganon, ikaw magbigay ng patunay na nagtrabaho ka ng mga panahon na yon. At nung nagtrabaho ka, autorisado ba, ayon sa policy. So, ikaw magbibigay ng proof. Ikaw ang may burden. No? So, kung titingnan mo sa labor, simplihan lang natin, ang mga default setting sa labor claims ng benefits, ito yung 13th month pay, yung minimum wage, yung service incentive leave, at ang 100% ng regular holiday pay. Yan ang putik na tama na or sufficient na nasabihin mo lang na hindi ka bayad. Ang burden nasa employer. The rest na mga labor benefits, ang burden nasa iyo as complainant kasi hindi na siya ordinary course of business. Ganun mo lang siya titingnan. So, sa kaso na to, naglabanan sila, money claims lang. Lumalabas dito na ang burden nasa mga complainant, no? Kasi kahit na hindi naman sumagot na yung kumpanya, nanalo pa rin. Kasi nga, ang presumption, pabor sa kumpanya. Na kapag hindi sila nakapag-present ng ebidensya, ang presumption, yun ang default, no? Na hindi sila entitled doon. So, posible talagang manalo yung kumpanya kahit na hindi pa yan magpakita ng mga ebidensya, kahit hindi pa mag-submit ng position paper. Kung ang labor claim mo ay money claim involving benefits that are not incurred in the ordinary course of business. Hindi mo nahulma ang kaso mo sa gusto mong itsura. Kaya nanalo yung kumpanya kahit na hindi na nagpresenta ng ebidensya. So guys, kung naging helpful itong video na to sa inyo, pasa nyo na lang sa mga kakilala ninyo. And share na lang. And again, thank you for watching this video and I hope to see you in my next ones. God bless.